Laking gulat ng babae nang makita ang ama ng kanyang anak dahil nag-iisang anak pala ito ng boss niya sa pinapasukan niyang kumpanya. Maamin niya kaya dito na nagkaanak sila? Ating alamin ang buong kwento. Ma, maaga po ako ngayong araw. Si Ella po nakahanda na almusal niya. Iinitin na lang po. Sige na, pumasok ka na. Ako nang bahala sa apo ko. Ingat ka ha. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Napatango na lang si Elaine bago lumabas na sa apartment. Kailangan niyang maging maaga dahil bago ang boss nila. Nagpa-farewell party na kasi ang dati nilang boss dahil maninirahan na ito sa Australia for good. Kailangan na nitong magpahinga sa trabaho at ang kaisa-isa nitong anak na lalaki ang papalit sa pwestong iniwan nito. Kaya nga kailangan maaga siya dahil hindi niya pa alam ang ugali ng bago nilang boss. Kung kasing bait din ba ito ng dati. Good morning, Elaine. Bati ng guard na si Lito. Magandang umaga, Lito. Parang good mood ka yata ngayon. Lagi akong good mood. Natatawang sagot ni Lito sa kanya. Natatawang nilagpasan niya na si Lito at dumiretso na sa elevator patungo sa floor kung saan ang opisina. Sekretarya kasi siya kaya kasama lagi niya ang pinaka-boss nila. Pagpasok niya sa office ay wala pa ito kaya naman agad siyang nag-ayos. Ilang minuto pa may narinig siyang yabag kaya naman agad siyang humarap upang bumati. Welcome po. Labas. Walang gana nitong utos at dahil nakayuko siya, hindi niya makita pa ang mukha nito. Kaya naman madahan siyang nagangat ng tingin na may ngiti pa rin dahil kahit masungit ito, kailangan pa rin niya itong igalang. Natutop ni Elaine ang kanyang bibig nang mamukaan ng bago nilang boss. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi niya makakalimutan ng araw na iyon, ang araw na naisuko niya ang kanyang sarili at ang lalaking iyon ay ang lalaking nasa harapan niya ngayon, ang kanilang bagong boss. Sinuri niya ito at tila minumukaan. Napangisi ito bago nagsalita. Tignan mo nga naman. Tinitigan lang siya nito. Long time no see. Tanda mo pa ba ako? Tanda mo pa ba ang gabing yun? Nakikilala siya nito. Ho? Maang-maangan ni Elaine. Iniisip niyang baka pag nagmaang-maangan siya, makalusot siya. Ano pong sinasabi mo, Mr. Delgado? Tingin mo tanga ko para paniwalaan na hindi mo alam ang sinasabi ko? Mr. Delgado, it was an accident. I mean, we're both drunk at nag-enjoy naman tayong dalawa. It's just a one-night stand, sir. Kaya sana, wag po natin iyong isama sa workplace natin. That's a personal experience. At tulad niya ng sabi ko, it's just a one-night stand. Paliwanag ni Elaine. Yeah, but I'm curious. Sa tagal ng panahon, maitatanong ko na rin sa ito. Nakapamulsa na ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Bakit mo ibinigay ang kainosentihan mo sa akin? May reason ba para doon, Mr. Delgado? I'm drunk at nadala ko ng alak. Nasagot ko na po, Mr. Delgado. Pwede na po ba ako mag-start sa trabaho? I have something to tell you, Elaine. Nilapit ni Marco ang bibig nito sa kanyang tenga. I'm still craving to your body. Napasingap si Elaine sa ibinulong nito. Excuse me lang, Mr. Delgado. Nais ko lang linawin na matagal na ako nagtatrabaho dito. Sekretarya ako ng ama mo. Wala akong balak na sirain ang sarili ko sa kahit na sino, sir. Ang nangyari nun, mananatiling nakaraan. Wala po akong balak na guluhin ang buhay ko. I don't buy it and I don't care, Elaine. Walang emosyong sagot ni Marco sa kanya. Naupo na to't hindi na siya sinulyapan pa. Kaya naman, minabuti niyang manahimik na lang din. Ngayong boss niya ang ama ng anak na si Ella. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Magre-resign na ba siya o magpapatuloy lang habang itinatago ang naging bunga ng kapasukan na nangyari sa kanila? Hindi alam ni Elaine kung ano ang magiging desisyon niya sa mga oras na ito. Kapag naman kasi nagdesisyon agad siyang mag-resign, natitiyak niyang magtataka si Marco. Napabuntong hininga na lamang si Elaine bago pinilit na mag-focus sa trabaho. Inaalam niya ang magiging schedule ni Marco. Mr. Delgado, lunch na po. Gusto mo bang ipa-deliver kita ng pagkain? Ito ang mahinahong tanong ni Elaine kay Marco. Sa totoo lang, hindi naman niya ito kakausapin kung hindi lang kailangan. No, sa labas tayo. Sa labas tayo? Ibig sabihin, isasama siya nito? May baon po akong lunch. Pagsisinungaling ni Elaine. Wala akong pakialam. Sumama ka sa akin. Ang sekretarya palaging kasama, right? Mr. Delgado, lunch naman po yun at hindi meeting. Pangangatwira ni Elaine.
Ngunit hindi siya nanalo kay Marco, kaya naman ang ending, kasama pa din siya nitong mag-lunch sa labas. Inihatid sila ng driver sa isang magarang restaurant, hindi kalayuan sa kumpanya. Naiilang si Eileen na kasama si Marco, pero kailangan niyang magpanggap na wala lang sa kanyang lalaki. So, anong pinagkaabalahan mo sa loob ng 5 taon? After ba nang nangyari sa atin? Nag-move on ka na agad? Hindi ka ba nagsisi? Sunod-sunod na tanong ni Marco sa kanya na tila ba imbestigador. Mr. Delgado, that's too personal. Hindi ko po masasagot ang tanong mo. Tanggi ni Eileen. Why? I'm your boss. New boss. So dapat lang malaman ko kung anong background mo. Dad tell me na may mabait siyang sekretarya, but never kong inisip na ang tinutukoy niya ay ang babaeng naka one night stand ko pala. Napailing pa si Marco. Hindi ko din po inaasahan na ikaw pala yung tinutukoy niyang nag-iisang anak. Small world. Pero wala naman na po sa akin yun. So do you have boyfriend now? Wala po, pero single mother ako sa anak kong si Ella. May anak ka na? Oo, at kahihiwalay lang namin ang papa niya, Mr. Delgado. Ngayon na alam mo na, pwede na ba tayong maging professional? Tumango na lamang si Marco sa kanya at nag-focus na sa kinakain. Hindi niya maintindihan ang ugali nito na para bang bigla na lamang na-disappoint. Bakit parang hindi ka naman masaya ngayong nakabalik ka na sa Pinas? Natigilan si Marco sa malalim na pag-iisip nang biglang magtanong ang pinsan niyang si Tyrone. What do you mean I'm not happy? I am. May mga iniisip lang ako because of that woman. Whose woman, bro? Sa dami ba naman ng nakasalamuha nating babae, hindi ko na alam kung sino yung tinutukoy mo. 5 years ago, may babae ako nagalaw. And she's a damn virgin, Tyrone. Pag-amin ni Marco. Kinabukasan, nagayak na ako for my flight patungo sa Australia, diba? Hindi nawala sa isipan ko ang babaeng yun. That's why I broke up with Nikki. Dahil nabaling na sa babaeng yun ang aking atensyon. Hindi siya mawala sa isipan ko. Para akong nagayuma. What the hell, bro? You mean kaya pala naghiwalay kayo ni Nikki dahil lang sa babaeng nakatalik mo? Malala tama mo, bro. Para kang na love potion. Kaya lang sa lawak ng Pinas. Paano mo naman mahanap ang babaeng sinasabi mo? Bro, she's my secretary. Ang matagal na palang secretary ni Daddy ay si Eileen. Siya ang babaeng naka one night stand ko. Nanlaki ang mata ni Tyrone sa kanyang sinabi. Small world. I can't believe it. Do you think na destined talagang magkita ulit kayo? Ewan, pero bala kong ituloy ang pagnanasa ko. Pakiramdam ko kailangan ko lang ulit siyang magalaw. Bro, for real? Kala ko pa naman may gusto ka talaga sa babaeng yun. Pagnanasa lang pala. Kawawang Nikki. Naiiling na sabi pa nito. Maawa ka naman sa ex mo, bro. Hanggang ngayon, ang tiyaga pa rin na maghabol at makipagbalikan. Kapag nalaman niyang may ibang babae kang pinagnanasahan, nasisiguro kung magwawala iyon sa selos. And worst, baka guluhin na tawayin niya lang si Eileen. Tapos na kami, kaya pwede kong gawin kung ano man ang gusto ko. Ito lang ang naging sagot ni Marco bago ininom ang alak na nasa baso niya. Samantala si Eileen naman, nakauwi na sa kanila at kasalukuyang kausap ang kanyang ina. Ma, si Papa po pala nag-extra na naman ng trabaho. Pasabi po na wag nang mag-extra kasi sapat naman na ang sinasahod ko. Makakaluwag na tayo, Mama, kasi tapos na ang bayarin ko sa mga utang. At itong si Ella, hindi pa naman po pumapasok. Next year pa, kaya pwede pa po ako makapag-ipon. Gustong makatulong ng ama mo. Hayaan mo na, magaan lang naman ang trabaho niya. Pintor naman ang ama mo, kaya kapag nag-sideline siya, pandagdag rin yun. Nga pala anak, kamusta naman ang bagong boss niyo? Pag-iiba ng kanyang ina sa usapan. Ang totoo, Mama, may problema po. Napasulyap muna siya sa kanyang anak na si Ella bago nagsalita muli. Ang boss ko po kasi ay ang ama ni Ella. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Ibig sabihin mayaman ang ama niya? Ma, kahit na bilyonaryo ang ama niya, wala pa rin akong balak na sabihin. Napalaki ko na si Ella na tayo lang, kaya ipagpapatuloy ko po yun. Ito ang paninindigan ni Eileen. Tito Anton, natigilan silang mag-ina sa pinag-uusapan nila nang bigla na lamang pumasok si Anton. Napangiti naman si Eileen. Hindi nagsabi si Anton na dadalaw ito. Sabi kasi nito ay busy ito sa trabaho. Si Anton ay kaibigan ni Eileen at ninong ni Ella. Ito ang naging sandalan niya ng mga panahon na hindi niya alam kung paano niya aaminin sa kanyang mga magulang ang pagbubuntis niya. Hanggang ngayon, kaibigan pa rin niya si Anton at ito na ang tumayong ama ni Ella. Sila Che, baka hindi pa makauwi. Nasabi na ba niya sa'yo?
Tanong nito nang makalapit sa kanya. Mano po tita, pasensya na po ngayon lang nakadalaw ulit. Iho, walang problema. Nasabi naman itong si Elaine na busy ka. Sige, maiwan ko na muna kayo't pakainin ko lang muna si Ella. Paalam ng ina ni Elaine. Bumaling si Elaine sa kanyang kaibigan bago sinuri ito ng tingin. Napaiwas naman ito dahil guilty ito. Alam nitong galit siya na nagsinungaling na hindi ito makakapunta, pero ito't nandito naman sa kanyang harapan. Pinilit mo bang pumunta? Naiintindihan ko naman kung busy ka, Anton. Hindi mo naman kailangan na puntahan agad porkit sinabi ni Ella. Kaya nagiging spoiled ang batang yun eh. Naiiling si Elaine. Sorry na, next time sasabihin ko na kung pupunta ako. Kasi naman kapag sinabi ko pipigilan mo ko kasi iniisip mo na busy ako sa work. Oo, this past few days busy ako sa project, pero ngayon may time naman ako na makabanding si Ella. Miss ko na kaya si Ella, tsaka yung mama niya. Natatawang sabi pa ni Anton. Tigas ng ulo mo. Kahit anong forma mo sa akin, hindi ako papayag, Anton. Kasi naman masasaktal lang kita kasi kay Ella lang ako nakafocus. I know, pero hindi ko pa rin babawiin yung ginawa kong pag-amin na gusto kita. Totoo naman kasing gusto kita at si Ella, tinuturing ko na siyang parang tunay kong anak. Masaya ako sa friendship natin at masaya din ako na hinahayaan mo kung gustuhin kita. Hindi ka lumayo nung umamin ako. That's enough for me. Ngumiti si Anton. Kamusta naman pala niyo, boss mo? Mabait pa rin ba gaya ng dati? Napabuntong hininga siya bago tumitig kay Anton. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya kay Anton o wag na lang. Why? Alam ko ang ganyang titig mo, Elaine. May problema ka, no? Anton, na-meet ko na ulit ang papa ni Ella at siyang nag-iisang anak ng dating boss ko at siya na ang bagong boss ko ngayon. Problema nga yan. Anong balak mong gawin? Aalis ka na ba sa trabaho mo? Ano man ang desisyon mo, handa kong suportahan ka, Elaine. Kailangan ko ng trabaho, Anton, at isa pa wala naman akong balak na sabihin sa kanya na nabuntis niya ako. Pagpapatuloy ko yung lihim ko at hanggat maaari, hanggang trabaho lang ang pag-uusapan namin. Sa tingin ko naman, titigil na si Marco. Sinabi kong may anak ako at sinabi kong kahihiwalay lang namin ng ama ni Ella nitong nakaraang buwan lang. Sa tingin mo naniwala siya? Yeah, tingin ko naman pinaniwalaan niya ako dahil hindi na siya nagtanong pa. Kapag nalaman niya, may posibilidad na kuhanin niya si Ella, kaya tama lang ang naging desisyon mo. Tumango siya sa sinabi ni Anton. Agang pumasok si Elaine dahil wala naman siyang service, nag-commute lang siya. Nag-book lang siya sa angkas upang mabilis na makarating sa kumpanya. Hindi na talaga niya ugali ang nahuhuli sa trabaho. Good morning, Lito. Siya na ang unang bumati sa guard na inaantok pa. Dumiretso na siya sa elevator. Since maaga nga siya lang ang tao sa elevator at pasara na ito nang biglang may humabol. Napataas ang kilay niya nang biglang pumasok si Marco. Kailangan na naman niyang makipagplastikan dito. Good morning, Mr. Delgado. Morning. How's your sleep? Tanong nito, ngunit sa labi naman niya nakatingin. Maayos naman po. Your lips parang tuyot. Puna nito sa labi niya bago siya biglang hinalikan. Nanlaki ang kanya mata dahil sa gulat. Ayan, hindi na dry. Should I do this every day? Natatawang tanong pa ni Marco. Para kang nakakita ng multo, Elaine. Ginawa naman na natin to. Wala nang nakakagulat kung gagawin ulit natin. Pahabol na sabi pa ni Marco bago na unang lumabas sa elevator nang huminto na ito sa floor kung nasaan ang office. Habol ni Elaine ang kanyang hininga dahil sa sobrang kaba. Muntik pa nga siyang masarahan ng elevator, mabuti na lang at nahabol niya. Lumabas siya na hindi pa rin mawala sa isipan niya ang ginawang pagnanakaw ng halik ni Marco. Tutunganga ka na lang ba dyan? Pasensya na. Gusto mo na bang malaman ang schedule mo, Mr.? Hindi siya nito pinatapos dahil bigla na lamang siya nitong nilapitan at hinapit sa bewang. Sa ngayon, wala akong ganang magtrabaho. Bakit hindi tayo maglibang? There's no CCTV in my office. Pinaalis ko para magawa natin ang... Itinulak niya si Marco. I'm your secretary, Mr. Delgado. Nanginginig sa galit si Elaine. Ganito ka ba turumato sa empleyado mo? Binabastos mo't pinapakita mo ang pagka-unprofessional mo. Why? You don't like it? Nagawa na natin to, Elaine. Nandito ako dahil sa trabaho at hindi para makipaglaro sa'yo, Mr. Delgado. Madiing paninindigan ni Elaine. Fine, hirap mong kunin. Samantalang noon, kusang loob mong ibinigay ang sarili mo. Sobrang nakakainsulto ang mga sinasabi ni Marco, kaya naman nagiinit na ang ulo ni Elaine.
Gusto mo bang ipaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin ng one night stand, Mr. Delgado? No need. Napairap ito. Alam ko ang ibig sabihin ng one night stand, pero hindi pa rin ako titigil sa gusto ko. Napangisi pa ito bago siya binitiwan. Sumakit ang ulo ni Elaine kay Marco, ngunit hindi naman niya ito magawang sigawan o saktan dahil boss pa rin niya si Marco. Mukhang kailangan niya ng masanay sa ugali nito. Ngunit ano nga ba ang pag-a-adjust na gagawin niya para matagalan si Marco? Lumabas na muna si Elaine upang magbanyo, ngunit pagbalik niya, nakita niyang may kausap na babae si Marco. Wala ka talagang balak sabihin sa akin na nakauwi ka na? Kung di ko pa kinulit ang pinsan mong si Tyrone, hindi ko pa malalaman. Naiinis na sabi ng babae. Minabuti na muna ni Elaine na maghintay na lang sa labas dahil mukhang kausap ni Marco ang GF nito. Elaine! Agad na pumasok si Elaine nang tawagin siya ni Marco. Mr. Delgado, may problema po ba? Kabado si Elaine dahil iba ang aura nito. Sa susunod, itatanong mo muna sa akin kung nais kong tumanggap ng bisita. Maliwanag ba? Napasulyap muna siya kay Nikki bago sumagot. Yes, Mr. Delgado. Nasa banyo po kasi ako kanina. Pasensya na po. Hindi mapigilan ni Elaine na mautal dahil sa kaba. Ang buong akala kasi niya, GF ni Marco ang pumasok na babae kaya hindi niya ito pinigilang pumasok. Makakaalis ka na, Nikki. Busy ako kaya wala akong time na makipag-usap sa'yo. Tinataboy mo lang ako kasi ayaw mo ko makita. Tama ba ako? Nikki, tigilan mo na ako. Matagal na tayong hiwalay. Hanggang dito ba naman sa Pinas hindi mo ko titigilan? Pumayag ba ako maghiwalay tayo? Hindi ako pumayag, Marco. Hinayaan lang kita dahil akala ko you just need time para makapag-isip. Pero ayokong iwan mo ko. Mahal na mahal kita at hindi ako papayag na may babaeng lalandi sa'yo. Galit na sagot ni Nikki kaya naman napaiwas ng tingin si Elaine nang pasadahan siya nito ng tingin. Umalis ka na, Nikki, bago pa ako magbitaw ng salitang makakasakit lang sa'yo. Elaine, samahan mo nga itong si Nikki palabas. Sige na. Utos ni Marco na agad naman niyang sinunod. Ma'am, labas na po tayo. Baka po sa ibang araw maging good mood na si Mr. Delgado. Mahinahon at magalang na aya ni Elaine. Napabuntong hininga ito bago lumabas na. Kita ni Elaine ang lungkot sa mata ng ex ni Marco at sobra siyang naawa. Hindi rin niya maiwasang mag-guilty dahil mukhang magkasintahan pa ang dalawa nang nangyari ang one night stand nila ni Marco. What's your name? Elaine po, ma'am. Mabilis niyang sagot sa tanong ni Nikki. Elaine? Pangit ba ako? Ma'am, hindi po. Unang kita ko nga po sa inyo. Akala ko'y modelo kayo o kaya naman ay isang sikat na artista. Maganda naman ako, I know that, Elaine. Pero bakit iniwan pa rin ako ni Marco? Sa tingin mo ba may iba na siyang minamahal? Dahil ba sa babae kaya niya ako iniwan? Ayos naman kami pero bigla na lang siyang nanlamig hanggang sa hiniwalayan niya ako. Nakuyom ni Nikki ang kamao nito at matalimang naging titig. Kapag nalaman ko kung babae nga talaga at kung sino ang babaeng yun, hindi ako makakapayag. Sisirain ko yung buhay ng malanding babae na iyon, Elaine. Paniguradong hindi naman babae, ma'am. Baka naman, ma'am, kailangan lang ninyong magpahinga tapos ay maisipan ni Mr. Delgado na ikaw lang ang babaeng minamahal niya. Tingin ko, ma'am, magkakabalikan din kayong dalawa dahil para sa akin ay bagay kayo. Salamat sa mga sinabi mo, Elaine. Ngayon, mas lumakas ang loob ko. Napangiti na lamang si Elaine kahit nakabaliwan ang mga sinasabi niya dahil kita naman niya sa mata ni Marco na wala na talaga itong gusto kay Nikki. Umalis na ba siya? Yes, Mr. Delgado. Sagot ni Elaine bago bumalik na sa kanyang pwesto. Napakakulit ng babaeng yun. Napailing pa si Marco. Sa susunod, wag mo siyang payagan na pumasok sa office ko. Noted, sir. So, tinarayan ka ba niya? Tanong pa ni Marco na agad naman niyang sinagot. Hindi po. Silosa si Nikki. Kaya kapag naramdaman niyang malapit ang isang babae sa akin, paniguradong guguluhin niya. Kaya nga inaalala kita eh. Napataas ang kilay ni Elaine. Bakit, Mr. Delgado? Malapit po ba tayo? Sa tingin ko po kasi hindi. Dahil trabaho lang naman po ang reason kung bakit ako nandito. Bukod doon wala na pong ibang reason. Kaya sa tingin ko, wala naman pong magiging problema patungkol sa bagay na yan. Katuwiran ni Elaine. What if malaman niya na naka one night stand kita? Tingin mo ba hindi magwawala sa sobrang galit si Nikki? Bakit mo ibabalik ang nakaraan, sir? Grow up and act your age, Mr. Delgado. Seryosong sagot ni Elaine. Hindi na siya nakapagtimpi pa sa sinabi ni Marco. Kapag galit ka, mas gumaganda yung aura mo. Natawa pa ito.
If you want to punch me, just do it. Libreng magalit. Kung pwede lang talaga Mr. Delgado, hindi lang pusuntok ang gagawin ko. Timping-timpi si Elaine. Do it, Elaine. Hamon ni Marcos sa kanya bago siya nito nilapitan. Nakangisi ito na sobrang nakakaasar. Napairap na lamang si Elaine at nagawa pa rin na ikontrol ang inis niya. Hindi mo kaya? Bakit? Natatakot ka bang baka gumanti ako o kaya'y mawalan ka ng trabaho? Hindi naman mangyayari yun, cause I like your presence, Elaine. Kapag inalis kita, hindi na magiging exciting. Alam mo kung anong gustong-gusto kong gawin bukod sa suntukin ka? Gusto kong lapirutin ang eggs mo at wala akong pakialam kahit mabaog ka. Ito sana ang nais isigaw ni Elaine sa pagmumukha ni Marco, ngunit pinili pa rin niyang hindi ito sabihin. Kapag naasar kasi siya lang din naman ang talo. Babalik na po ako sa trabaho ko. Nag-iwas siya ng tingin bago akmang uupo na nang bigla na lamang siyang hapitin ni Marco sa bewang at idikit ito sa kanya. Nakaramdam ng kuryente si Elaine na naramdaman na rin niya noon nung gabing naisuko niya kay Marco ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin nito't naramdaman na naman niya? Ito ang palaisipan kay Elaine. Malito Mr. Delgado. Alam mong mali ang ginagawa mo sa akin dahil sekretarya mo lang dapat ako. Yeah, sekretarya nga kita. But I can't help it. Kasalanan mo to. Masyado kang maganda't nakakaakit kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto mong ulitin ang ginawa natin? Hindi na mangyayari yun Mr. Delgado. Hindi na ako uulit sa kabaliwang yun dahil tahimik na ang buhay ko at wala na akong balak na guluhin pa ulit. Matapang na sagot ni Elaine. Umuwing naiinis si Marco. Napakatigas ni Elaine sa kanya na para bang hindi nito ibinigay ang sarili noon sa kanya. Bakit bigla na lang itong naging matigas pa sa bato? Tila ba pigil na pigil itong maulit ang nangyari sa kanila? Ito ang palaisipang nabubuo sa isipan ni Marco. Nais pa niyang malaman tuloy ang lahat patungkol sa babaeng ito. Manong, turn the car. Utos niya sa kanyang driver dahil nais niyang sundan si Elaine. Nais niyang malaman kung may ibang lalaki na ba sa buhay nito. Alam niyang may anak na ito, ngunit hindi siya naniniwalang walang bagong lalaki ang umaaligid kay Elaine. He can't stop thinking about it, lalo na at matigas na ang paninindigan nito pagdating sa kanya na ayaw na nitong magpahawak muli. Mabuti na lang at inabutan pa nila si Elaine na nag-aabang ng masasakyan. Hindi pa naman kasi sila nakakalayo, kaya mabilis lang silang nakabalik. Sundan mo pero wag kang magpapahalata. Muling utos ni Marco. Ilang minuto nga nilang sinusundan si Elaine hanggang sa bumaba ito sa isang simpleng apartment. May kotse na nakaparada sa labas ng apartment nila Elaine, kaya naman mas na-curious siya. Bumaba siya at balak na sanang sumunod nang may sumalubong dito na lalaki. Nakuyom ni Marco ang kanyang kamao. Talaga palang may ibang lalaki na si Elaine, kaya naman pala ilang beses na siya nitong tinatanggihan. How's your day? Pinakinggan lang ni Marco ang conversation ng dalawa. Tired, pero since makikita ko naman ang anak ko, it's fine. Nga pala, bakit nandito ka? Hindi ka na naman ba busy o sinasadya mo lang talagang... Hindi na nakapagpatuloy si Elaine nang magsalita na ang lalaki. Hindi naman kasi ako pwedeng mawalan ng time sa inyong mag-ina. Dinner tayo sa labas? Kanina ka pa namin hinihintay ni Ella. Sige, bihis lang ako. Bakit pag sa lalaking yun, ang bilis nitong pumayag? Kapag sa kanya, halos takutin niya na si Elaine, pumayag lang ito. Sinusunod lang siya nito because he is her boss. Ano ba itong ginagawa ko? Naiinis na tanong ni Marcos sa kanyang sarili. Pumasok na ang dalawa sa loob at siya naman ay tumalikod na. Natigilan lang siya nang may bolang tumama sa kanyang paa kaya agad niya itong pinulot. That's my ball po. Nakangiti ang batang babae sa kanya. Napangiti bigla si Marco. May kung anong saya sa puso niya nang makita ang bata. Hello, ikaw ba ang anak ni Elaine? Mahinahon niyang tanong. Yes po, why po? Napakaganda mong bata. Manang-mana ka sa mama mo. Salamat po. Nasaan ang papa mo? Curious na tanong ni Marco. Hindi ko po alam. Ang sabi lang po ni mama wala na po si papa kasi umalis na po siya. Nag-abroad na po. Baby pa lang po ako, wala na po akong papa. May kumirot sa puso ni Marco. Ibig bang sabihin, nagsisinungaling si Elaine na kahihiwalay lang nito sa ama ni Ella dahil ang totoo, wala naman talagang kinagis ng ama ang anak nito. Pasok ka na sa loob, gabi na. Bumalik na siya sa kotse upang makauwi na. Mas lumalim pa ang mga tanong na nabubuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, normal na araw lang para kay Elaine.
Wala siyang pasok dahil day off niya, kaya naman may time siya upang makabanding ang mahal niyang anak. Anak, sa susunod wag na ulit lalabas. Gaya na lang ng ginawa mo kagabi, pinag-alala mo si mama. Sermon ni Elaine kay Ella dahil nalaman niyang sa sobrang paglalaro nito, nakalabas na pala ito. Pero may mabait na lalaki naman po ako nakilala. Tinanong niya ako at ibinigay niya ang bola ko. Anak, hindi mo sinabi sa akin kagabi ang tungkol sa bagay na yan. Bakit ka nakikipag-usap sa ibang tao na hindi mo naman ako kasama? Anak, wag mo nang ulitin yun. Maraming masasamang tao at kahit wala kang ginagawa, pwede kang mapahamak. Sorry mama, hindi na po mauulit. I love you mama. Sorry po talaga. Niyakap siya ni Ella. Anak, hindi naman nagagalit si mama. Nag-aalala lang ako na baka mapahamak ka. Biyaya ka sa akin at regalo ka ng Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit nagawa kong lumaban sa buhay. Hindi kita pinagsisihan anak. Mahal na mahal kita. Kahit wala ang papa mo, nandito naman ako diba? Kaya kong maging ama at ina sa'yo. Nanggigilid ang luha ni Elaine. Pero bakit po ba wala si papa? Lagi mo na lang sinasabi na wala siya kasi nag-abroad. Pero mama, bakit po ba wala siya sa tabi natin? Ito na naman si Ella sa pagtatanong nito na lagi niyang ikinatatakot. Anak, may ibang buhay si papa at hindi tayo pwedeng makisali sa kanya. Nandiyan naman si Tito Anton ah. Hindi ka ba masaya na may Tito Anton ka? Masaya po, pero mas masaya kung pati totoong papa ko kasama natin. Kasi ma, gusto ko pong happy family tayo. Napabuntong hininga si Elaine. Magsasalita pa sana siya nang may magtawag sa labas. Agad niya itong nilabas at laking gulat nga niya nang si Marco ang nabungaran. Anong ginagawa mo dito, Mr. Delgado? Marco ang pangalan ko, Elaine. Napadaan ako sa flower shop at nagustuhan ko yung bulaklak na ito. Baka sakaling tipo mo din kaya ito. Inabot ito ni Marco sa kanya. This is for you. Paandar mo na naman ba ito para makuha mo kong muli? Marco, sinabi ko na wala akong balak na... Hindi siya pinatapos ni Marco. Bakit pag ibang lalaki pumapayag kang pormahan ka? Bakit ako hindi pwede? Napairap si Marco sa kanya. Don't be afraid. Wala naman akong masamang balak. Hindi na kita kukulitin. Gusto ko lang namang malaman kung ang batang sinasabi mong anak mo ay anak ko. That night, may nabuo ba Elaine? Malakas na humalakak si Elaine bago sumagot. Marco, ano bang iniisip mo? Nagulat ako sa sinabi mo. Paano mo naman nasabi na anak mo si Ella? Dahil nagsisinungaling ka sa akin, Elaine. Gumapang ang kaba sa buong katawan ni Elaine. Sinabi mong kahiwalay lang ninyo ng ama niya. Pero ang totoo, baby pa lang si Ella, wala na siyang ama. Napansin ko rin na ang edad niya tumutugma sa... Tumigil ka! Umalis ka na Marco! Hindi mo anak si Ella. Ginugulo mo lang yung sarili mo. Bukas na bukas, asahan mo yung resignation letter ko sa table mo. Pumasok na sa loob si Elaine at isinara ang pinto. Nanginginig si Elaine sa sobrang takot. Mama? Mama, why are you crying? Garalgal ang boses ng kanyang anak na si Ella. Paiyak na rin ito dahil sa nakikitang sitwasyon niya. Mama is fine anak, sige na. Go to your room, Mama will be fine. Pinilit ni Elaine na makapagsalita. Elaine? Nagulat ang kanyang ina nang makita siya nitong umiiyak. Anong nangyari? Ma, si Ella po sa silid mo na siya. Ayokong patuloy niya ako makita na ganito. Ako na ang bahala kay Ella. Tumahan ka na Elaine. Hindi matatapos ng pag-iyak ang problema mo. Sumabat na ang kanyang ama. Darating pa man din ang mga kapatid mo. Sasabihan ko na lang sila na wag na lang munang pumunta. Paniguradong maiintindihan naman nila. Wika ng kanyang ina habang inaalalayan siyang paupo. Kumuha ito ng tubig at pinainom na muna siya upang kahit papaano'y kumalma siya mula sa pag-iyak. Anak, ano bang nangyari? Hindi naman namin alam. Kanina lang, ang ayos-ayos lang naman ah. Mama, si Marco. Si Marco. Nag-iisip na siya tungkol kay Ella. Paniguradong ang lalaking tinutukoy ni Ella ay si Marco. Paano na lang kapag nalaman na niya? Mama, ayoko mahiwalay si Ella sa akin. Hindi ko po kaya na ilayo niya si Ella. Shh! Tahan na. Hindi naman siguro mangyayari na ilalayo niya yung anak mo. Maiintindihan naman siguro ni Marco na kaya hindi mo sinabi dahil ayaw mong magulo yung buhay niya. One night stand lang naman ang nangyari at nagdesisyon kang ikaw na lang ang umako sa bata dahil wala naman kayong relasyon. Maraming paliwanag ang pwede mong ipaintindi sa kanya, Elaine. Bakit hindi kayo mag-usap patungkol kay Ella? Imbis na parehas kayong magmatigasan, sa maayos na pag-uusap ninyo solusyonan. Mama, nahihiya ako sa magulang ni Marco. Pinagkakatiwalaan nila ako.
At isa pa, may expo si Marco na habol ng habol sa kanya. Magugulo lang kaming mag-ina kapag sinabi ko ang totoo. Maayos naman po kami kahit kaming dalawa lang ni Ella. Masaya naman si Ella na kami lang. Masaya nga ba siya, anak? Hindi ba niya hinahanap ang ama niya? Para sa kanya rin naman po yung ginagawa ko, Mama. Mahal na mahal ko siya kaya ayoko mahiwalay siya sa akin. Kapag nalaman ni Marco, paniguradong magagalit siya at ilalayo niya sa akin si Ella. Anong laban ko sa lalaking yun? Bilyonaryo sila, kaya magagawa niyang bawiin ang anak ko. Paranoid ka lang, Elaine. Sa tingin ko naman may karapatan si Marco na malaman ng totoo. Huwag mong pinapangunahan ang mangyayari kasi madalas mali ang iniisip natin. Paano pag tama ako? Tingin mo, basta na lang niya pwedeng kunin si Ella? Wala naman kayong relasyon. Wala kayong agreement. At isa pa, ikaw ang nagtaguyod kay Ella. Siguro naman, hindi niya babaliwalain ang mga ginawa mo bilang isang ina. Magre-resign na po ako bukas na bukas. Gusto ko pong lumayo na lang kami ni Ella. At iyon po ang desisyon ko, Mama. Sana po igalang po ninyo ni Papa. Hindi naka-uniform si Elaine. Palagay niya, inaasahan na din ni Marco na magre-resign na siya. Ang tanging dala lang niya, resignation letter na ilang beses niyang pinag-isipan kagabi kung gagawin ba niya. Ngayon ay buo na ang desisyon niyang umalis sa kumpanya nila Marco upang hindi na siya nito magulo. Good morning, Elaine. Mukhang ito na ang huling beses na mababati natin ang isa't isa lito. Nakangiti pa rin naman si Elaine. Bakit? Aalis ka na? Biglang tumamlay ang ekspresyon nito. Oo, kailangan kasi. Paalam Lito, masaya ako nakilala kita ng matagal dahil sa kumpanya na ito. Nilampasan niya na si Lito at dumiretso sa elevator. Binaybay niya ang patungo sa opisina ni Marco at pagdating niya doon ay wala ito. Napabuntong hininga na lamang si Elaine bago ito inilapag sa table ni Marco. Muling lumingon si Elaine sa kumpanya na ilang taon niyang pinagsilbihan. Nakakalungkot man dahil napakabuti ng magulang ni Marco sa kanya. Ang anak lang na mga ito ang naging dahilan ng biglaan niyang pag-alis. Habang nag-aabang si Elaine ng masasakyan, may sasakyang huminto sa tapat niya. Sakay. Walang emosyong utos ni Marco. Marco, bakit mo ba ginagawa to? Tigilan mo na ako. Nasa table mo na ang resignation letter ko kaya tama na. Di ko tatanggapin ang pag-alis mo, Elaine. Marami akong tanong na gusto kong totoo mong sagutin. Sumakay ka na, Elaine. Huwag mong hintayin na puwersahin pa kita. Banta ni Marco sa kanya. No, hinding-hindi ako sasama. Napasigaw si Elaine nang buhatin siya ni Marco at isakay sa kotse. Marco, ano ba? Rereklamo kita. Pananakot niya pa rito. Sige lang, pero tsaka mo na gawin ang reklamo mo kapag nasabi mo na lahat sa akin ng katotohanan gusto ko. Pinaandar na ni Marco ang sasakyan. Hindi alam ni Elaine kung saan ba sila pupunta. Kidnapping ang ginagawa mo, Marco. Kapag 24 hours hindi pa ako umuwi, ano sa tingin mo ang gagawin ng magulang ko? Give me your phone. No. Ngunit pilit itong kinuha ni Marco sa kanya. Iniwanan ni Marco ng mensahe ang magulang niya bago ibinato ang cellphone niya sa labas. Marco, sobra ka na. Ibibili kita ng bagong phone, Elaine. I'm sorry for doing this, but I want the truth. Hindi ko hahayaan na basta ka nalang umalis matapos may mabuong palaisipan sa utak ko. Dahil lang sa pagnanasa mo, umabot tayo sa ganito, Marco. Kahiligan lang yan, Marco. Yun lang ang dahilan kaya mo ko ginaganito. At first, oo, init na init ako sa'yo. Pero ngayon, hindi ko na alam, Elaine. Nahihibang na ako. At ang tanging paraan na naisip ko para makuha ang sagot na itinatago mo sa akin ay ang makausap ka na tayo lang dalawa't walang nakikisali. Seryosong sagot ni Marco bago nag-focus na sa pagmamaneho. Napasandal na lamang si Elaine sa upuan bago mariing napapikit. Napatitig si Marco kay Elaine. Sa ngayon ay mahimbing ang tulog nito. Hindi niya na ito ginising at binuhat na lamang niya ito papasok sa rest house niya. Naisip niyang dito na lang dalhin si Elaine upang mapaamin ito at masagot na ang mga tanong niya. Hinaplos ni Marco ang buhok nito bago iniwan ng halik sa noo. Lumabas na muna siya upang mag-ayos ng mga damit na dala niya. Ilang araw lang naman ang plano niya para mapaamin si Elaine. Wala naman siyang balak na saktan o pahirapan ito. Nais lang talaga niyang mawala na ang mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan. Napabuntong hininga si Marco. Ano man ang kalabasan ng lahat at kung tama man ang hinala niya, talagang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sana sinunod na lang niya ang nais niya noon na bumalik at hanapin si Elaine. Baka sakaling hindi ganito kagulo ang sitwasyon nila. Nagising si Elaine gabi na.
Hindi niya alam kung anong oras sila nakarating at paano siya napunta sa silid. Itinulog na lang kasi ni Eileen ang sama ng loob niya kay Marco. Naisipan niyang bumangon na. Wala na rin namang mangyayari kahit magwala pa siya o magalit ng magalit. Nandito na siya sa sitwasyon na ito at ang kailangan na lang niya, masigurong hindi kukuhanin ni Marco si Ella kung sakaling sabihin niya ang totoo. Bumaba na si Eileen. Dumiretso siya sa kusina at doon niya nga inabutan si Marco na nagluluto ng kanilang dinner. Hindi siya nagsalita, pinagmasdan niya lang ito na kumilos. Kamusta naman ang tulog mo? Parang ilang gabi ka ng puyat, kaya nagdire-diretso tulog mo, Eileen. Ikaw lang naman ang nagpapahirap sa akin, Marco, kaya huwag ka nang magtaka. Yun pala ang tingin mo, ibahin natin ang tingin mo sa akin. Ngumiti si Marco sa kanya. Ngayon, ako ang magiging pahinga mo. Alam ba ng magulang mo ang ginagawa mo? Ako ang nahihiya sa kanila. Napakabuti nila sa akin. Wala akong masabi sa kanila. Ipapaalam ko, don't worry. All I need is the truth. Pero wag na muna sa ngayon. Ipahinga mo na muna ang sarili mo. I won't force you, Eileen. Pero sana this time, maging honest ka na sa akin. Nag-iwas ng tingin si Eileen. Hintayin mo na itong niluluto ko para makapag-dinner na tayo. Nga pala, maganda ang view dito sa rest house ko na ito. Baka gusto mong maglakad-lakad after nating mag-dinner. Aya ni Marco sa kanya. Kapag tumanggi ba ako, magagalit ka? Imbis na sagot, tanong din ang ibinalik ni Eileen. Ang babaw naman masyado ng tingin mo sa akin. Ayos lang naman kung ayaw mo. Pwede bang magpahinga ka na lang? Mahaba din naging biyahe natin kanina. Marco, gusto mo lang ba ng katotohanan? Kaya mo to ginagawa o may iba ka pang dahilan? Matapang na tanong ni Eileen habang nakatitig kay Marco. Napangiti ito sa kanya. Kapag ba sinabi kong gusto kita at hindi na ang katawan mo, maniniwala ka? Natawa si Eileen. Kalukuhan. See? Kaya nga imbis na sabihin, ipapakita ko na lang. Natawa pa ito bago siya kinindatan. Bakit hindi ka kumakain? Gusto mo bang subuan pa kita? Natatawang tanong ni Marco na inirapan niya lang. Tigilan mo nga yung pagiging mabait mo. Kinikilabutan ako, Mr. Delgado. Pagsusungit ni Eileen. Mr. Delgado? Marco na lang ang itawag mo sa akin. Mas sexy sa pandinig ko eh. Kinindatan pa siya nito. Sige na, dali, subuan na kita. Baka kasi nagtatampo ka lang sa akin dahil itinakas kita. Isipin mong tanan itong ginawa natin. Eh kung batuhin kita ng tinidor, tanan mo mukha mo. Ayan, mas gusto ko na ganyan ka kaysa wala ka namang imik. Mamaya bigla mo na lang akong saksakin. Bakit nga ba hindi? Nakangiting sagot ni Eileen bago dumukwang kay Marco. I would love to die with your hands, Eileen. Kinindatan siya nito bago hinagkan ng mabilis sa labi. Kain na, lumalamig na ang pagkain eh. Napakaano mo talaga, Marco. Malamang na ganito ka sa lahat kaya hindi na bago sa akin ang style mo. Well, as of now, I don't have a girlfriend. Depende na lang kung after ng vacation natin dito, magustuhan mo na rin ako. Feeling ko nga gusto mo naman talaga ako, nahihiya ka lang. Huwag kang mahiyang aminin na mismo na ang patutoy ko. Anytime, pwede kitang pasiyahin. Muli siya nitong kinindatan. May sakit ka ba sa mata't panay kakindat? Natatakot na ako sa kinikilos mo, Marco. Kumain ka na bago pa kita kainin. Napailing na lamang si Eileen at nagsimulang kumain. Ano, hindi ba tayo maglalakad-lakad sa labas? Busog na busog ako, grabe. Ang sarap ko talagang magluto. Pansin ko pati ikaw, nakailang sandok ng kanin. Nasamid si Eileen. Gutom kasi ako, leche ka. Lumalaki masyado ulo mo eh. Ikaw lang naman din pumupuri sa sarili mo. May isa pang lumalaki sa akin kahit hindi purihin. Nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Marco sa kanya. Mas gusto ko na seryoso ka lang. Para kang batang nawala sa hawla ngayon. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Lakad na tayo sa labas. Aya ni Marco sa kanya. Hinayaan na lang niya ito. Maganda nga talaga tulad ng sabi ni Marco. Nasa tabing dagat sila at maliwanag dahil sa mga ilaw na nakapalibot. Ang ganda no? Sarap pa ng simoy ng hangin. Napasulyap siya kay Marco. Oo nga, nakakatuwa dito, tahimik sana. Kaso nandyan ka. Natawa si Marco. Tignan mo mga babae nakatingin sa akin. Awayin mo nga sila kasi ikaw lang ang gusto ko makitang nakabikini. Bahala ka na sa buhay mo, dinamay mo pa ako. Natatawang iniwan niya si Marco, ngunit agad rin naman siya nitong sinundan. Dahil mukhang masarap ng mag-night swimming, agad na hinubad ni Eileen ang saplot niya hanggang sa panty at bra na lang ang natira sa kanya. Napasulyap siya kay Marco na nakamasid lamang sa kanya at titig na titig.
Kinabukasan ay maayos naman ang naging gising ni Elaine. Kahit na inaalala niya na baka miss na siya ng kanyang anak, iwinaksi na muna niya ito sa kanyang isipan dahil may kailangan pa siyang ayusin sa pagitan nila ni Marco. Good morning, gising ka na pala. Nakangiti agad ang bungad nito. Hindi ka ba sinipon? Bakit naman ako magkakasipon? Kasi naman gabing-gabi na naligo ka pa. Pinayagan lang kita dahil gabi, pero sa umaga hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi na kita boss, kaya bakit ako susunod sa gusto mo Marco? Dahil sinabi ko, ayaw kong nakikita ng ibang katawan mo. Dapat ako lang Elaine. Kumindat pa ito sa kanya. Maupo ka na, sabay na tayong mag-almusal. Hindi mo ba ako kukulitin? Madami kang tanong. Pasimpleng sabi ni Elaine. Ayos lang naman na magtanong ka na, since nandito naman na tayong dalawa sa sitwasyon na to. Nag-i-enjoy pa ako, hayaan mo na muna. Wag na muna nating isipin yun. Napakunot ang noo ni Elaine. Ang akala niya, magiging makulit si Marco sa kanya, ngunit hindi naman pala. Sabay silang nag-almusal. Dahil natuwa si Elaine sa ganda ng view, nagdesisyon siyang mamasyal. Sumama si Marco sa kanya. Hindi naman ito payag na maiwan. Daming sexy oh. Mapang-asar na itinuro niya ang mga nakabikini na babae. Tingin mo interesado ako sa kanila? Mali ka Elaine, ikaw na ngayon ang tanging nais ko. Interesado ko sa iyo. Nga pala, na-meet ko si Ella. Napakagandang bata. Manang-mana sa iyo ang kagandahan. Hindi nakasagot si Elaine. Nakakatuwa ang batang yon. Si Nikki ba? Hindi mo na ba talaga siya gusto? Nakikita ko sa mata niyang mahal na mahal ka pa rin niya Marco. Pag-iiba ni Elaine sa topic. Matagal na kaming hiwalay. Gusto mo bang malaman ang totoo kung bakit? Hindi pa man di siya nakakasagot, nagsalita na si Marco. After that night, para ba ako nagdalawang isip na umalis? Gusto kong hanapin ka pero wala akong choice kundi ang umalis dahil yun ang utos ni Daddy. Hindi ka nawala sa isipan ko gabi-gabi. Nang muli kitang makita, nabuhayan ako. Sabi ko sa pinsan ko baka kailangan lang kitang maikama ulit para mawala na ang nararamdaman kong to. Natawa pa si Marco. Kaya lang ngayon, hindi ko na alam kung paano ako umabot sa punto na hindi na pagnanasa ang nararamdaman ko. Alam kong hindi ka naniniwala, pero ayos lang, ipapakita ko naman na totoo yung sinasabi ko. Nais sumagot ni Elaine, ngunit may mag-asawang lumapit sa kanila. Sa tingin ni Elaine, kasing edad lang nila ang mag-asawang ito. Kanina pa namin kayo napapansin, bago lang kami dito nagbakasyon lang. Gusto ba ninyong mag-join sa amin? Wala pa kasi kaming makausap at naninibago pa. Hindi na, salamat na lang. Tanggi ni Marco bago sumulyap sa kanya. Bakit ba hindi tayo mag-join sa kanila? Wala namang masama Marco. Umiti siya. Ito ang unang beses na umiti siya kay Marco na walang inis na nararamdaman. So mag-asawa ba kayo o mag-jowa? Tanong ni Farah. Si Farah ay asawa ni Benji. Sila ang mag-asawang kumausap sa kanila na ngayon ay kasalo nila sa inuman. Hindi na siya pinatapos ni Marco. Nililigawan ko siya. Hindi na siya tumutol. Hindi rin naman kasi maiintindihan ng dalawa kung ipapaliwanag niya ang sitwasyon nilang dalawa ni Marco. Bakit pala ayaw mong mag-inom Elaine? Hindi ka ba talaga nagiinom? Tanong ni Farah. Pasensya na. Wala kasi akong planong uminom. Nag-quit na ako sa pag-inom matagal na panahon na. Kayo na lang. Dito lang ako makikijoin sa kwentuhan. Sige, ayos lang naman. Wala namang problema. Huwag kang maglasing. Bulong ni Elaine kay Marco. Wala akong planong buhatin ka pabalik sa rest house. Dagdag pa nito. Natawa naman si Marco. Hindi mo naman siguro ko pababayaan no? Don't worry bro, ako nang bubuhat sa'yo. Natatawang sabat ni Benji na inirapan na lamang ni Elaine. Ilang oras pa ang lumipas, nakarami na ng inom ang mga ito. Si Elaine naman, pinanindigan na hindi talaga siya iinom dahil ayaw na niyang maulit ang nakaraan. Dala ng tapang sa alak ang kapusukan na nagawa niya, kaya nag-quit na siya sa pag-iinom. Lasing ka na ba bro? Kaya ko pa bro. Sige na, paalam na. At baka naiinip na itong si Elaine. Tatawang sabi pa ni Marco bago tumayo na. Dahil pagewang-gewang na ito, inalalayan na ito ni Elaine patungo sa rest house. Kala ko wala kang balak na pwedeng tumahimik ka na lang Marco. Sabi ko naman wag ka nang maglasing kasi mabigat ka. Pero nandyan ka pa rin sa tabi ko. Nakangiti si Marco. Kala ko tumakas ka na eh. Kala ko pababayaan mo lang ako. Hindi na lamang kumibo si Elaine. Kung sakali man na anak ko nga si Ella,
Magiging masaya talaga ako, Elaine. Walang galit sa puso ko. Sadyang nagtatampo lang ako na hindi mo sinabi sa akin. Hindi pa rin nagsasalita si Elaine. Kaya lang, matatakot na ako sa totoo lang. Natatakot ako malaman ng totoo. Elaine, kung sakaling hindi ko siya anak, handa pa rin akong tumayo bilang ama ni Ella. Gusto kita, Elaine. Gustong gusto kita. Paniwalaan mo ko. Napansin ni Elaine na umiiyak si Marco. Marco, hindi mo dapat iniiyakan ng gaya ko. Ang daming babaeng nahihibang sa'yo. Kung pwede lang sabihin ko yan sa puso ko, Elaine, hindi ko ibababa ang pride ko. Wala ako sa sitwasyon na to't hindi ako mag-a-adjust para lang magustuhan mo. Inupo na muna niya sa couch si Marco. Titimplahan kita ng kape para mahimasmasan ka. Akmang tatalikod na siya nang hawakan ni Marco ang kamay niya. Wala ba talagang pag-asa na gustuhin mo ko? Kung wala talaga'y ayos lang, gusto ko na lang ang katotohanan, Elaine, para magawa kong maging ama kay Ella. Ilalayo mo ba siya? Utal at naluluhang tanong ni Elaine. Gusto ko mabuo tayo, Elaine. Nabunot ang tinik na nakatanim sa puso ni Elaine dahil sa naging sagot ni Marco. Masakit ang ulo ni Marco nang magising siya. Wala na si Elaine sa kanyang tabi, ngunit kagabi, alam niya ang mga sinabi niya dahil nasa ulirat pa naman siya. Ang sagot lang ni Elaine ang hindi niya matandaan. Bumaba na siya sa kusina upang alamin kung nandoon nga si Elaine. Nakaamoy siya ng mabangong niluluto kaya napangiti siya. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Nakangiting wika niya bago siya naupo. Pasensya ka na kagabi. Mukhang nahirapan ka sa akin dahil sa kalasingan ko. Sinabi kong hindi kita pahihirapan pero naglasing pa rin ako kagabi. Naiiling niyang sabi. Good boy ka naman kaya ayos lang. Saglit na lamang ito. Humigop ka ng sabaw tsaka inumin mo yung binili kong gamot para sa hangover. Alam kong masakit ang ulo mo. Masakit nga. Natawa siya. Ano palang nakain mo't hindi mo ko sinusungitan ngayong araw? Mukhang maganda ang tulog mo kagabi ah. Maganda nga. Sagot ni Elaine habang nakangiti. Mabuti naman pala't maganda ang tulog mo. Sumabay ka na sa akin mag-almusal. Ayaw niya kay Elaine na sinunod naman ito. Nga pala Elaine, may itatanong lang sana ako tungkol sa mga sinabi ko kagabi. Naniniwala na akong gusto mo talaga ako. Pero kailangan mo pa ring patunayan sa akin, Marco. Bukas na bukas, pwede na ba tayong umuwi? Iniisip ko kasi yung anak mo. Baka miss na niya ako. Hindi pa naman sanay ang batang yun na hindi ako nakikita. Napaawang ang labi ni Marco dahil sa narinig niya mula kay Elaine. Elaine? Anak ko? Ibig sabihin anak ko si... Hindi na siya pinatapos ni Elaine dahil nagsalita na ito. Oo Marco, ang isang gabing pag-angkin mo sa akin, nagbunga at si Ella ang batang yun. Tama ka ng kutob dahil anak mo talaga siya. At kung itatanong mo sa akin kung bakit ko siya itinago sa'yo, napabuntong hininga muna si Elaine. Marco, wala tayong relasyon. Malinaw na one night stand lang ang nangyari. At hindi ko na rin plinanong hanapin ka o ipaalam sa'yo na nabuntis mo ko. Kasi ayoko makagulo ng buhay. Ginusto ko yung nangyari sa atin, kaya pinanindigan ko yun. Hindi ko naman inaasahan na ikaw pala ang nag-iisang anak ng una kong naging boss. Natakot akong sabihin sa'yo kahit nagkita na ulit tayo dahil iniisip kong kukuhanin mo si Ella sa akin na ayaw kong mangyari. Ito ang mahabang paliwanag ni Elaine. Wala akong karapatan na gawin yun, Elaine. At hindi rin naman yun ang gusto kong gawin dahil ang nais ko mabuo tayo. Hindi ako nagtanim ng galit sa ginawa mo. Nagtampo lang ako. Tama pala ang kutob ko. Tinutuklaw na pala ako ng katotohanan. Kaya pala sobrang gaan ang pakiramdam ko kay Ella kahit unang beses ko siyang makita. Pwede ka pa namang bumawi. Natitiyak kong magiging masaya siyang makilala ka, Marco. Dahil matagal na siyang humihiling na sana makita ka na niya. Dumukwang si Marco at hinagkan si Elaine. Ngunit hindi halik na panandalian lang at nang maghiwalay ang kanilang labi, tsaka siya nagbitaw ng salita. Hindi lang si Ella ang kukuhanin ko ang loob dahil pati ikaw, Elaine. Babawi ako sa inyong dalawa. Pangako ni Marco. Siguradong magugulat sila pag uwi ko. Alam ni Mama na hindi ako basta pumupunta kung saan. Alam niya na kasama kita. Malakas ang kutob ni Mama. Ito ang nabanggit ni Elaine habang nakatayo sila ni Marco at nakatanaw sa palubog na araw. Nasa dalampasigan silang dalawa dahil kanina muli silang naglibot-libot. Ito kasi ang huling araw nila sa rest house ni Marco. Nasabi na sa kanya ni Marco na uuwi na nga sila bukas na bukas. Wala naman na kasing dahilan para hindi pa sila umuwi.
Handa akong harapin ang magulang mo at kahit magalit pa sila tatanggapin ko. Babawi ako kay Ella. Sa loob ng matagal na panahon na hindi niya ako naramdaman at hindi ko nagawang maging ama sa kanya, hindi na ako umaasa na magiging maayos agad ang pagtanggap niya sa akin. Ngunit kahit hindi niya pa ako tanggapin agad, hindi pa rin ako susuko. Sinabi ko naman Eileen na babawi ako. Nakangiting paliwanag ni Marco. Ngayong tinatanggap mo na ako at ang ipinagtapat kong pag-ibig. Sa tingin ko, magiging madali na ang lahat para maging buo tayo. Marco, paano nilang si Nikki? Ang mga magulang mo hindi pa nila alam ang tungkol sa atin. Wala silang ideya na may apo na sila at sa akin pa. Tingin mo, hahayaan kong saktan ka ni Nikki? Matagal na nang putulin ko yung relasyon namin. Hindi ako makakapayag na guluhin ka niya. Huwag mo na ring intindihin ang tungkol kay Mommy and Daddy dahil paniguradong matutuwa sila kapag nalaman nilang may apo na sila. Ito naman ang gusto nila. It doesn't matter kung sino ang babaeng gusto ko. Hindi sila nakikialam sa desisyon ko dahil inirerespeto nila yun. Magtiwala ka sa akin. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Magiging maayos ang lahat, Eileen. Napangiti si Eileen. Naniniwala naman ako, Marco, pero hindi lang maalis sa puso ko ang mag-alala dahil biglaan ang lahat. Nahihiya ka ba na lahat ng sinabi mo binabawi mo na? Eileen, wala akong kinakahiya. Kahit malaman pa nila ang ginawa ko para makausap ka lang o kahit maglumuhod pa ako sa iyo, ayos lang, Eileen. Ginawa ko itong lahat because I love you. Marco, wala akong sinabing ikinakahiya kita at hindi naman iyon ang nararamdaman ko. Sadyang natatakot lang ako na baka sa nangyaring to, may mga maging sagabal sa atin at may magalit sa relasyon natin. Mahal din kita. Tinitigan niya si Marco. Sa maniwala ko sa hindi, wala akong ibang lalaking pinapasok sa buhay ko bukod sa iyo. Hindi ko rin alam kung bakit hirap na hirap ako noon na mag-open ng puso ko. Pero ngayon, may sagot na sa mga tanong ko. Dahil lang totoo, itong puso ko, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap simula ng gabing yun. Siguro nga kaya pinagtagpo ulit tayo kasi ito yung plano ni Tadhana. Naniniwala ako na itinadhana na mangyari ang mga bagay na iyon. Naniniwala din ako, Eileen. Sabay nating harapin ang lahat. Naglapat ang kanilang labi ni Marco. Lumalim ang halik, ngunit agad niya itong sinaway dahil nasa labas pa sila. Agad siyang hinila ni Marco patungo sa rest house. Hindi pa sila nakakalapit sa couch. Agad nilang ipinagpatuloy ang naudlot nilang halikan hanggang sa lumalim ito at hindi na tumutol pa si Eileen sa mga susunod na nangyari. Umuwi na sila, Eileen. Hindi na muna niya pinatuloy si Marco sa kanilang bahay upang hindi naman mabigla ang mga ito. Magsiset na lang ng date si Eileen at una muna niyang ipapaalam sa kanyang mga magulang na maayos na sila ni Marco. Mama! Agad siyang sinalubong ni Ella. Kinarga niya ito at pinaulanan ng halik. Pasensya na anak, nawala si mama ng ilang araw. Sorry anak, biglaan kasi. Bawi ako sa'yo. At saan ka naman kasi galing na babae ka? Ito ang tanong ng kanyang ina. Papang, si Ella libangin mo na muna at kakausapin ko lang itong anak mo. Utos pa ng kanyang ina. Malaki na ang anak mo, hindi mo na pwedeng pagalitan niya na parang bata. Bulong ng kanyang papa na ikinangiti ni Eileen. Sana kasi nagpaalam ka na ng maayos bago ka biglang nawala. Nag-aalala lang naman kami, baka napano ka na. Salamat po papa, pero ayos naman po ako. Pasensya na nag-alala pa kayo ni mama. Ipapaliwanag ko lahat kay mama. Pasensya na po ulit. Tumango na lamang ito bago inaya si Ella na pumasok na muna sa silid. Konsentidor talaga yung ama mong yan, pasimple pa eh. Naiiling na sabi ng kanyang ina. Sige nga, ipaliwanag mo nga kung bakit para kang bula na bigla na lang naglaho. Alam kong kasama mo si Marco. Huwag ka nang magkunwari. Sinabi kasi ni Anton sa akin na hindi rin pumapasok si Marco sa trabaho. Ipapatanong sana kita sa kanya kung bakit biglang nag-chat ka na mawawala ka muna. Malakas ang kutob ko na magkasama kayo. Kaya naman ipaliwanag mo na ang mga nangyari. Nasamid si Eileen. As in lahat po? Utal niya pang tanong. Pinaningkitan siya ng kanyang ina. Huwag mo nang ikwento ang bagay na yon. Kaya pala ganyan kaaliwalas ang mukha mo dahil nadiligan ka pala ni Marco. Gaga ka talaga. Wala kang dalang bata ka. Paano kapag umalis na naman si Marco? Ay di ikaw na naman ang magtataguyod sa anak mo. Matalino ka pero ang bobo mo sa pag-ibig, Eileen. Ma, kumalma ka nga muna. Opo, alam kong umalis si Marco noon pero iba na po sitwasyon namin ngayon. Hindi na po siya aalis. Tsaka sinabi ko na po na anak niya si Ella at nangako siya na
Natigilan siya sa kanyang sinabi nang magsalita ang kanyang ina. Sinabi mo na? Nasundot ka lang sinabi mo na agad? Loko kang bata ka? Paano kapag inilayo niya si Ella? Ma, sabing kumalma ka nga kasi muna. Napairap si Eileen. Mahal ako ni Marco at mahal ko din siya. Parehas naming inamin yun sa ilang araw na pag-stay namin sa rest house nila. Mama, alam mo naman na wala akong lalaking pinapasok sa puso ko. At saka sa kipay mo. Oo nga anak, gets ko naman na malaki talaga naging epekto ni Marco sa'yo. Kaya lang, hindi ba nabigla lang kayo? Sigurado ka bang mahal ka niya? Opo, sabi niya, magiging buong pamilya kami. Inalok ka na ba ng kasal? Hindi pa po, pero mama, babawi pa po si Marco. Bakit sa kasal agad? Hindi ba pwedeng bumawi kahit kasal na kayo? Sinabi mong mahal niyo yung isa't isa at nagtusukan na rin kayo. Tingin mo may dahilan pa para hindi kayo magpakasal kung ang gusto naman pala niya ay mabuo kayo? Napabuntong hininga si Eileen bago sumagot. Basta naniniwala ako kay Marco sa mga plano niya para sa amin ni Ella. Masayang ibinalita ni Marco kinaumagahan sa kanyang magulang na may anak na nga siya. Ang aga mong mag-joke, Marco. Hindi naniniwala ang kanyang mami. I'm not joking, ma'am. Uuwi ba kayo? If you want to meet Ella, umuwi na kayo. Masayang masaya ako, mami. Ang anak mo may nabuntis pala. Sigaw ng kanyang ina sa ama niyang busy sa pagluluto. What? Tama ba ang rinig ko? San, paanong nangyari na? Don't tell me nagkabalikan kayo ni Nikki. Akala ko ba matagal na kayong... Agad niyang pinuto lang sinasabi ng kanyang ama. Dad, hindi po si Nikki ang nabuntis ko. Sana wag kang magalit at mabigla. Pero ang babaeng nabuntis ko ay si Eileen. Dad, siya ang sekretarya mo na matagal na sa kumpanya. What do you mean na si Eileen? Sira ulo ka ba, Marco? Pinagsamantalahan mo yung sekretarya ko? Hintayin mo't uuwi ako. Dad, calm down. Please listen to me first. Hindi ko alam na si Eileen ang sekretarya mo when we meet. Nasa bar kami nagkakilala. Then nakainom kami parehas at dala ng kapusukan. Napabuntong hininga si Marco bago nagpatuloy. You know the process, Dad. No need to explain that part. After that night na may nabuo pala kami. Kinabukasan, flight ko na sa Canada, right? Hindi niya sinabi na nabuntis siya. In fact, pinilit niyang itago sa akin. Not until nalaman ko at nagka-idea ko. Nangyari lahat yun dahil siya palang sekretarya mo. Pero kung hindi ko siya nakita ulit, hindi ko malalaman na may anak pala kami at malaki na siya, Daddy. Kung hindi mo ko ama, iisipin kong nahihibang ka na dahil sa teleserye lang nangyayari ang bagay na yun. I want to meet my grandchild. Uuwi kami ng mami mo at ngayon mismo kukuha kami ng ticket pa uwi sa Pinas. May tanong lang ako, anak. Seryoso ang kanyang mami? Mahal mo ba si Eileen or sa bata lang ang magiging usapan ninyo? Napangiti si Marco bago sumagot. I love her, ma'am, at mabubuo po kami. May mga nais ako mangyari, but you need to be here para masimulan ko na. Hihintayin ko kayo ni Dad. Marco, masaya akong kahit hindi niya sinabi, hindi ka nagalit sa kanya. Kilala namin si Eileen, alam namin na isa siyang mabuting babae. Naiintindihan ko, ma'am. Ang mahalaga, maayos na kami ngayon ni Eileen. Ibinabana ni Marco ang tawag. Nakagayak na siya patungo sa trabaho. Sinabihan niya na si Eileen na hindi niya na ito nais na magtrabaho. Mamaya ay kila Eileen siya dediretso dahil nais niya makausap na rin ang mga magulang nito. Ngunit hindi na muna nila ipapaalam sa bata na siya ang ama nito dahil ayaw nilang mabigla si Ella. Abala si Eileen sa pag-aasikaso sa kanyang anak. Mama, wala ka pong work? Wala anak, may bisita kasi tayo mamaya. Si Tito Anton po ba? Hindi anak, mamaya makikilala mo siya. Pero anak, may tanong ako. Gusto mo bang makilala ang papa mo? Opo. Soon anak, may mga inaayos lang si mama. Pinapangako ko na makikilala mo si papa at sana hindi ka magalit sa kanya. Sige po mama. Niyakap ni Eileen ang anak niya. Mas gumaan ang pakiramdam ni Eileen dahil sa nalaman niyang hindi naman nagtanim ng sama ng loob ang anak niyang si Ella. Hindi rin naman kasi niya ito tinuruan na magalit sa ama nito. Mukhang ready na talaga mga plano ninyo ni Marco ah. Sigurado ka bang magiging maayos ang lahat? Nag-aalala lang naman ako na baka kung kailan nakala ninyo okay na, may mga kontrabida pa pala. Napangiti si Eileen nang biglang magsalita ang ina niya na katuwang niya sa pagluluto ng dinner nila. Sa tingin ko naman, magiging maayos mama. Kahit pa may maging kontrabida na sumulpot, ang mahalagay naging maayos na kami ni Marco. Mahal ko siya at ganun din naman si Marco sa akin. Sa tingin ko,
magagawa naming malampasan kung ano man ang problemang maaaring dumating. Ito ang paliwanag ni Eileen. Alam kong nag-aalala ka mama at naiintindihan ko po. Salamat sa paggabay sa amin ng apo mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi ninyo ko ginabayan at sinuportahan ni Papa. Sorry mama kung na-disappoint kita noon, pero ngayon hindi na po. Pipiliin ko po kung anong ikakaayos ng buhay namin ni Ella. Masaya po ako sa naging desisyon ko. Hindi ko lang mapigilan na maluha. Sana naman huwag kayong lumayong mag-ina sa amin hanggat maaari. Sa malapit lang kayo manirahan nila Marco. Pakiusap ng kanyang ina. Tingin ko naman po hindi kami lalayo mama. Ayaw rin naman po ni Ella at dahil spoiled si Ella sa ama niya, isang hiling lang ni Ella, nakasunod agad si Marco. Nakikinita ko na mama na magiging spoiled si Ella kay Marco. Natawa silang mag-ina. Naputol lang ang usapan nila nang lapitan sila ng kanyang ama at sabihing may bisita. Inaasahan nga ni Eileen ay si Marco kaya naman agad niya itong pinuntahan. Ngunit si Anton pala ang sinasabing bisita ng kanyang ama. Napangiti si Eileen bago nilapitan si Anton na kalaro ni Ella. Anak, pwede ko bang mahiram si Tito Anton? Sige po. Sumunod sa kanya si Anton. Mabuti naman nakauwi ka na. Nitong nakaraan pa nag-aalala sila tito at tita. Ito ang bungad na sabi ni Anton sa kanya. Pasensya ka na Anton, hindi ko nasabi sa iyo kung bakit. Yung nakabalik naman ako, maayos na Anton, naging okay na kami ng ama ni Ella. Masaya niyang balita. You mean, ayos na kayo ni Marco? Paano nangyari yun? Parang nitong mga nakaraang linggo lang sinabi mong hindi mo balak. Pinutol niya si Anton sa sinasabi nito. Oo nga pasensya na nabigla kita. Nagdesisyon akong bigyan ng puwang si Marco sa buhay naming mag-ina. Ang totoo, kasama ko si Marco sa rest house niya sa ilang araw kong pagkawala. Doon, nagkaaminan kami at nagdesisyon na ayusin at buuin ang aming pamilya. Ganun pala ang nangyari. May lungkot sa ngiti ni Anton. Masaya ako. Totoong masaya ako, Eileen. Sayang lang at si Marco pala talagang nilalaman ng puso mo sa ilang taong lumipas. Akala ko kasi may chance ako pero ginagalang ko ang desisyon mo. Masaya ako na makitang masaya kayo. Yakap na lamang ang naging sagot ni Eileen kay Anton. Hindi kayang dayain ni Eileen ang nararamdaman niya. Kaibigan lang talaga ang kaya niyang ibigay kay Anton. San pupunta mama? Takang tanong ni Ella. Sinundo kasi sila ng driver ni Marco. Ngayong araw nakatakda ang pagpapakilala ni Marco sa kanilang anak na si Ella. Ang magulang ni Eileen na hindi sumama dahil nais sa mga ito na masolo nila ang moment na ito. Anak, gusto mong ma-meet si Papa, di ba? Ngayon makikilala mo si Papa. Kahit anong maging reaksyon mo anak, may intindihan namin ni Papa. Ma, magiging buo na po ba tayo? Oo anak, matutupad na ang lagi mong pinapanalangin. Hinagka niya ito sa noo. Malapit na tayo anak, kanina pa hindi mapakali ang papa mo. Dagdag na wika pa ni Eileen. Ilang minuto rin silang nasa biyahe. Sa isang park, nais ni Marco ang maging venue. Manong salamat po. Bumaba na silang mag-ina. Sa di kalayuan, natanaw agad ni Eileen si Marco. Sa ekspresyon nito, alam niya itong kabado. Anak, nakikita mo ba yung lalaking yun? Mama, kilala ko po siya. Nakita ko na po siya nung pinagalitan mo po ako dahil nakipag-usap ako sa stranger. Mama, siya po yung lalaking sinasabi ko na mabait. Sabi ng kanyang anak habang nakatingin kay Marco. Sige na anak, lapitan mo na ang papa mo. Hindi mapigilan ni Eileen ang luha niya. Bigla na lamang itong umagos at walang humpay ito. Kaya naman halos manlabo na ang paningin niya sa luha. Anak, rinig na rinig ni Eileen ang garalgal na boses ni Marco. Ikaw po ba ang papa ko? Maging si Ella, umiiyak na rin. Bakit po ngayon ka lang? Ang tagal ko pong hinintay na sana may papa din ako. Akala ko po hindi na kita makikita papa. Sorry anak, pasensyahan mo na si papa dahil natagalan. Pangako, hindi na ako aalis. Makakabawi ako anak. Sa lahat ng oras, nasa tabi mo lang ako. Papa, hindi na kinaya ni Eileen at tuluyan na siyang napahagulgol. Inasam rin niya ang pagkakataon na ito na ngayon ay totoong nangyayari. Masaya siya dahil hindi nalalaki na walang ama si Ella. Yakap ni Marco ang kanyang anak. Sobrang saya niya at ang kulang sa puso niya ay napunan na ngayon. Nilapitan sila ni Eileen at niyakap sila nito habang umiiyak na din. Buo na tayo Eileen. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay pa. Wala akong sasayangin na segundo. Mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal.
Mahal ka rin namin, Marco. Sana lang, hindi na mawala ang kasiyahan na nadarama natin ngayon. Hindi ko na alam kung paano ko pa ulit makakayanang mag-isa kapag nawala ka ulit. Hindi na, Eileen. Hindi mo na mararamdaman pa ulit ang bagay na yun. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Magiging buo tayo. Ito ang pangako ni Marcos sa mag-ina niya. Dumiretso sila sa bahay nila Eileen matapos ang pagpapakilala ni Marcos sa kanyang anak. Napakamaunawain ng kanyang anak para hindi ito magalit man lang sa kanya sa ilang taon na hindi siya naging ama dito. Nakangiti ang magulang ni Eileen nang makita ng mga ito na karga niya sa Ella. Mabuti naman pala maayos na kayong dalawa ng anak namin, iho. Ito ang paunang sabi ng ama ni Eileen. Napasulyap si Marco kay Eileen at wala itong imik, ngunit mababatid sa mukha nito ang kasiyahan. Opo, pasensya na po sa ginawa ko na inilayo ko po si Eileen ng ilang araw. Alam kong mali po yung ginawa ko, pero ginawa ko po yun dahil nais kong masolo siya at malaman ng totoo. Matatanggap ko po na magagalit kayo o kung ano man ang sasabihin ninyo. Pasensya na po ulit. Magalang na sagot ni Marco sa ama nito. Malaki na si Eileen. Alam na niyang tama't mali. May karapatan din siyang magdesisyon ano ang nais niyang mangyari. Nandito lang kaming nakasuporta, pero gumagabay din kami. Lalo na ngayon na mukhang buo na talaga kayo at may plano na kayo magbukod. Nandito pa rin kami nakagabay lang dahil yun naman ang aming obligasyon bilang magulang. Pero iho, maaari bang humiling? Ang ina naman ni Eileen ang sumabat. Kahit ano po, magsabi lamang kayo. Iho, sana naman wag kayong lumayo sa amin. Hindi ako mapapanatag kapag hindi ko nakikita ang apo ko. Kaya nga sabi ko dito kay Eileen, sana malapit lang ang amin sa tirahan ninyo. Hindi mo man sabihin pa, alam kong may plano ka ng kuhanin ng mag-ina mo at wala kaming tutol doon, Marco. Huwag po kayong mag-alala. Ang totoo, nais ko pong makasama namin kayo sa iisang bubong para po hindi malungkot si Ella. Alam kong malulungkot po yung anak ko kapag hindi kayo kasama. Kaya bago pa man po ninyo sabihin, nagdesisyon na po ako kapag ikinasal na po kami ni Eileen, kasama po namin kayong lilipat. Nagulat si Eileen, ngunit nginitian niya lang ito. Ibig palang sabihin, balak mong pakasalan na ang anak namin? Ang ama nito ang nagtanong. Opo, ang totoo, hinihintay ko lang po yung magulang kong umuwi para maayos po yung pag-uusap sa kasal. Sana po ayos lang sa inyo na magpakasal na kami at sana pumayag si Eileen. Si Eileen naman ang magdedesisyon sa bagay na yan. Kami naman ay nakasuporta lang, Marco. Mas maganda nga na magpakasal na kayo dahil nais namin na legal ang inyong pagsasama at walang masabi ang mga tao. Hinihintay ni Marco na si Eileen ang sumagot kaya hindi mawala ang tingin niya dito. May dahilan ba para hindi ako magpakasal sa'yo? Siyempre gusto kong makasal tayo. Gusto ko legal. Masaya ako makasama ka hanggang sa tayo ay nabubuhay. Marco, magpapakasal ako sa'yo. Oo lang ang magiging sagot ko, Marco. Ito ang naging sagot ni Eileen na labis niyang ikinatuwa. Maraming salamat sa tiwala, sa second chance at sa pagmamahal, Eileen. Hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Buo na po kami. Ito ang naging komento ng anak nilang kanina pa humahagik-gik. Naging maganda ang takbo ng pang-araw-araw nilang mag-ina kasama si Marco. Palagi itong on time at hindi nawawala sa mga pamamasyal nila. Kahit na busy ito sa trabaho, nagagawa pa rin sila nitong unahin. Sa ngayon, hinihintay pa nila ang pag-uwi ng magulang ni Marco. Na-delay lang ang flight ng mga ito, ngunit bukas na bukas, makakarating na ang mga ito. Kaya nga sa ngayon, naghahanda sila ni Ella na maaaring maging gift sa mag-asawa bilang pa-welcome. About naman sa kasal nila ni Marco na nalalapit na din, may wedding ring na sila. Dahil mabilis si Marco at hindi pinapalampas sa mga araw, agad itong namili ng singsing. Simpleng proposal lang naman ang nangyari dahil napag-usapan naman na nila ang kasal. Kahit sobrang simple at smooth lang, napaka-memorable pa rin ito para sa kanila. Saksi ang kanyang magulang nang mag-propose si Marco sa kanya sa mismong bahay nila. Ma, alis na po ako. May bibilhin lang po ako para iregalo sa magulang ni Marco. Mag-iingat ka, Eileen. Dalian mo lang dahil itong anak mo, alam mo naman na palagi kang hinahanap. Bilin pa nito na agad niyang tinanguan. Palayo pa lang si Eileen sa apartment nila nang biglang may sasakyang huminto. Hindi na sana niya ito papansinin nang pagsulyap niya, si Nikki ang bumaba mula sa magarang sasakyan. Hey you, sandali lang Eileen, mag-usap tayong dalawa. Nakaduro pa ito sa kanya habang galit. Be professional, Nikki. At wag mo kong duruin dahil baka baliin ko yung kamay mo.
Napairap ito at agad na binawi ang daliri nitong nakaduro sa kanya. Ikaw pa talagang matapang. OMG! Hindi ko talaga in-expect na kung sino pa yung mga agaw at malandi, siya pa itong matapang. Ano bang sadya mo, Nikki? Kasi naman may pupuntahan pa ako. Ayaw niyang patulan si Nikki dahil mag-aaksaya lamang siya ng laway dito. Hindi mo alam ang sadya ko? Nandito ako para sabihing malandi ka at napakakati mo. Inagaw mo yung BF ko. Akala ko ba naman mabait ka? Naging nice pa ako sa'yo tapos inakit mo lang pala yung BF ko. Correction lang, Nikki. Ex-BF mo na si Marco. Nakikita mo ba to? Pinakita niya ang singsing na ibinigay ni Marco. Ikakasal na kami. May anak kami, Nikki. Matagal na kayong hiwalay ni Marco, kaya wala kang karapatan na sabihan ako. Ikakasal na kayo? How? Bakit kayo ikakasal? Hindi pwede. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Nikki. Mauna na ako dahil may... Ako ang nauna kay Marco. Ibigay mo siya sa akin. Umalis ka na sa buhay niya. Kaya kong pasayahin si Marco. Ikaw ang umalis sa buhay ni Marco. Sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal kami at magiging buo ang pamilya namin. Ito ang paninindigan ni Elaine bago tinalikuran si Nikki. Irespeto mo yung sarili mo, Nikki. Matuto tayong tumanggap ng rejection. Ito ang huling sinabi niya bago naglakad palayo. Maayos naman siyang nakauwi kahit na nagkomprontahan sila ni Nikki bago siya magtungo sa store. Iwinaksi niya ang nangyari sa kanyang isipan dahil ayaw niyang makaapekto ito sa magandang nangyayari sa kanilang mag-ina. Hindi dapat siya matakot. Wala naman sigurong gagawin si Nikki na ikakasira nila. Hindi sila masisira ng kahit na sino. Ito ang ipinapangako ni Elaine sa kanyang sarili na ipinangako rin naman ni Marco sa kanilang mag-ina. Kanina ka pa tahimik. May problema ka ba? Natigilan siya sa malalim na pag-iisip nang biglang magsalita si Marco. Kasama niya ito. Kasalukuyan siya nitong tinutulungan sa pagsusulat ng welcome card para sa magulang nito. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Elaine? Muling tanong ni Marco. Sinabi ni Elaine sa sarili niya na hindi niya ito dapat ipaalam kay Marco dahil magagalit lang ito at baka kausapin pa si Nikki tungkol sa nangyari. Ngunit mukhang nahuli na siya nito kaya wala na siyang choice. Maliit na bagay lang naman yun. Isa pa, wala naman akong balak na hayaan siya na siraan tayong dalawa. Si Nikki ba? Ano mga sinabi ng babaeng yun? Sinaktan ka ba niya? Napakuyom ng kamao si Marco habang sunod-sunod ang tanong sa kanya. Huminahon ka na. Ito nga dahilan bakit hindi ko na sana dapat ipapaalam sa iyo, Marco. Sinabihan ko na si Nikki at sa akin mismo niya narinig na ikakasal na tayo. Sa tingin ko naman, matatauhan na siya kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala, Marco. Nginitian niya ito. Ayaw ko lang naman na maapektuhan ka pa kaya hindi ko na gustong ipaalam. Tsaka kung manggugulo pa siya, mahihirapan siya dahil hindi naman niya tayo kayang paghiwalayin. Napabuntong hininga si Marco. Natatakot lang ako na baka madala ka sa mga sinasabi niya. Salamat, Elaine, dahil pinaglalaban mo yung relasyon natin. Oo naman, mahal kita, Marco. Hinagkan niya si Marco sa labi. Agad rin naman silang naghiwalay dahil baka bigla na lamang lumingon ng anak nilang si Ella na busy sa paglalaro. Natawa pa si Elaine nang mabitin si Marco kaya binulungan niya na lamang ito. Mamayang gabi na lang, nakangiting sabi niya na ikinasigla ni Marco. Isang araw pang lumipas at handa na ang lahat pati na ang regalo ni Elaine sa mag-asawa. Nandiyan na daw ang lolo't lola mo, Ella, kaya tama na ang laro. Agad naman siyang sinunod ng anak niya. Pagbukas ng pinto, agad na tumambad ang mag-asawang may ngiti na agad sa labi. Lola, Lolo, masayang sinalubong ni Ella ang mag-asawa. Nakangiti lamang si Elaine at si Marco habang pinagmamasdan ang moment ng mga ito. Kanina pa excited si Mami na makita si Ella. Ito ang naging bulong ni Marco sa kanya. Paniguradong gulat na gulat sila. Nagalit pa nga si Daddy dahil pinagsamantalahan daw kita. Natawa silang dalawa sa sinabi ni Marco. Natupad na nga na nakilala ni Ella ang lolo at lola nito sa side ni Marco. Hindi naman tumutol sa kanila mga ito. Sir, nakangiti si Elaine nang humarap sa ama ni Marco. Sir, may mali sa narinig ko, Elaine. Hindi pa po kasi ako sanay na tawagin po kayong dad. Nahihiyang sagot ni Elaine. Dapat masanay ka na, iha, dahil magiging asawa ka na ni Marco. You know what the truth is? Masaya ako malaman na ang babaeng kinahumalingan ni Marco ay ikaw. Parehas kami ni Mami mo na masaya sa ibinalita ni Marco. Although nagulat kami dahil hindi naman iyon maiiwasan. Kilala ka kasi namin na mabuting babae at may determinasyon. Maraming salamat po, Dad.
Ayan, pasasaan ba't makakasanayan mo rin ang itatawag mo sa amin? Nga pala, nakakatuwa ang mga magulang mo. Napakabuti nila kaya hindi na kami nagtataka kung bakit ganun ka din. May tanong lang po ako. Nakatitig si Elaine sa mata nito. Bakit po kahit mahirap lang kami, wala po kayong naging pagtutol? Iha, kailangan ba sa lahat ng oras tumitingin tayo sa estado ng pamumuhay ng isang tao? Ang sa amin lang, nais namin na maayos at mabuting babae yung ihaharap sa amin ng anak namin. Hindi kami tumitingin sa kung anong estado niya sa buhay. Isang yakap ang iginawad ni Elaine. Salamat po sa pagtitiwala sa akin, Daddy. Napag-usapan na nila ang tungkol sa kasal at pinapamadali na ito ng parents ni Marco. Ito na rin ang sumalo sa pag-aayos para sa venue at sa pagkain. Kaya naman kaunti na lang ang kanilang aasikasuhin. Kasabay ng seminar nila ay ang pag-aayos ng iba pang kailangan. Kaya nga mas naging mabilis ang kasal nila at hindi rin naman sobrang bongga dahil iyon ang request niya. Si Ella, iniwan na muna nila sa magulang ni Marco dahil mag-honeymoon sila. Hindi rin kalayuan ang lugar na napili nila upang makauwi sila kapag kailangan na sila ng mga ito. Mrs. Delgado. Sexy ang boses ni Marco nang bumulong ito sa kanya. Kasalukuyang nasa kusina sila dahil ipinagluluto niya ito ng dinner bago sila mag-night swimming. Sa rest house kasi ni Marco nila naisipang mag-honeymoon since dito naman sila nagkaaminan ng feelings. Luto na, nakangiti niyang sabi. Ngunit inaya na muna siya ni Marco patungo sa silid. Busog pa ako. Mamaya na iyon, ito muna ang unahin natin. Kumindat pa ito, natawa na lamang siya bago hinayaan si Marco sa nais nito. Naging masaya ang honeymoon nilang mag-asawa. Umuwi din sila makalipas ang ilang araw na pag-i-stay sa rest house. Nakabili sila ng bahay ni Marco malapit sa magulang niya. Kaya naman masayang masaya ang kanyang magulang. Hindi lang doon natapos ang lahat dahil may panibagong regalo na naman ang ibinigay sa kanila. Dahil nalaman nila na 2 linggo na pala siyang buntis sa pangalawa nilang anak, natupad ang panalangin nilang mabuo sila at nadagdagan pa sila. Kaya naman, labis ang kasiyahan ni Elaine at ang tangi lang niyang panalangin ay ang gabayan sana sila upang tumibay pa ang kanilang pagsasama at hindi mawala ang pag-ibig.